Guys, meron na naman akong add na mga paninda sa tinda ko. Mga school supply at iba pang paninda na idadagdag ko sa paninda ko. So, ipapakita ko muna sa inyo guys para malaman nyo kung magkano puhunan, magkano kikitain doon at magkano natin yun ibebenta. So, meron ako mga binili. So, tingnan natin ang mga laman. So, itong dalawang to ay dalawang box ng wawang nakatol. So, ito yan. Tingnan natin. Ang laman yan sa isang box ay 60 pieces. Guys, ang halaga ng isang box ay 1,100. So, yung 1,100 pag dinivide natin sa 60 pieces ay papatak siya na 18.33 ang isang peraso. So, guys, palagay natin 18.50 ang isang peraso niyan. Ang benta ko lang niyan ay 23. So, may kita lang tayo dyan na 450 kada isang peraso. So, yun lang ang kita dyan, guys. Maliit lang, pero hindi kasi pwedeng masyadong mahal para hindi mabilis siya mag-fast moving kagad siya. Kailangan wag masyadong mahal kasi marami tayong kakompetensya sa pagtitinda ng ganyan. Kaya kung gusto nating mabilis yan maubos, so advantage natin yung hindi masyadong mataas at konti lang ang patong dyan sa wawang katol. Guys, ito, nag-advance na ako. Umorder ako ng mga Christmas wrapper. So, umorder na ako ng umorder na ako ng 750 pieces. Iba-iba na yung itsura niya. Naka-assorted na yan. Ang puhunan nito ay 3 kada isang peraso. So, ang benta ko niyan doon, 7 kada isa. So, may kita ka dyan na 4 pesos kada isang peraso. So, mas mura yung puhunan mo kumpara sa kita mo. So, ayan, naka-assorted na yan. 750 pieces. Times 3 is 2,250 ang pinaka puhunan nito sa kabuuan. So guys, ito, umorder naman ako ng yan, pamaypay na small lang. 6 ang laman sa isang balot. 96 ang puhunan yan kada isang balot. So 96 divided 6 is 16 pesos ang puhunan niyan kada peraso. Ang benta ko niyan doon ay 30. Kaya may kita dyan na 14 kada isang peraso. Kumuha lang ako ng ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na balot lang kinuha ko. So, ito naman ay Crayola na single. Yung 8 ang laman sa isang box. 264 ang isang box niyan. So, 264 divided 12 is 22. So, dati 25 lang ang benta ko nito. So, ngayon, dahil 22 na siya, kailangan 30 na ang benta mo dyan para meron ka pang 8 or 8 kada isang peraso. Nakita. So, hindi na yan kaya ng 25. Kasi kung 25, 3 lang sa'yo. So, kailangan talaga dyan, pag ganyan, 30 para meron kang 8 kada isang peraso. Guys, ito naman ay tawas na durog. 6 na kilo siya. 234 daw to. So, 234 divided 6 is 39 na siya kada isang kilo. Dati 35 lang. So, tumaas ng 4. 39 na kada isang kilo nito. So, pag nag-repack ako nito, 5 piso. So, ayan. Magre-repack ako niyan pag wala na akong display doon. So, ito, reserva ko lang to. So, ito naman ay naptalina. Ang isang kilo nito ay 180. So, ito ay 6 na kilo. 1,080 tong 6 na kilo. So, ang isang kilo niya ay 180. So, 180 times 6 is 1,080. So, yan. 6 na kilo yung naptalina. Kung pwede pang kain. Pwede pa? So, yan.
So guys, ito naman, bumili ako ng World Map at Asia Map. Tag 20 pieces lang to. So ayan guys. 20 pieces na Asia Map at 20 pieces na World Map. So ayan, ito si World. Ito naman si Asia Map. Ang puhunan niyan sa kada isang peraso. Ang benta ko niyan doon, 10. Kaya meron akong 4 pesos kada piraso niyan. So, yan. Kumuha lang ako ng tag 20 World Map at 20 rin na Asia Map. So, guys, ito long folder. Wala na kasi ako ng kulay na orange, brown, tsaka pink. So, ayan. Kumuha lang ako ng tag 10 pieces. 10 pieces ng orange, 10 pieces ng brown, 10 pieces ng pink. So, guys, ang puhunan niyan, 850. Ang benta ko niyan doon ay 15 kada isang piraso ng long. So, may kita ko dyan na 650 sa long, kada isang piraso nito. So, meron naman din ako ng short. Ito rin yung mga kulay na wala ko. 50 cents lang ang diferensya nila. So, kumuha rin ako ng pink, brown, green, blue, yellow. Kasi yan yung mga wala na. So, puhunan 8. Pero ang benta ko lang yan doon, 12. So, may kita lang din ako dyan, 4 pesos kada isang peraso. Yan. So, ito naman ay yellow pad. So, sa isang rim, ang laman niya ay, so guys, ang laman ng isang rim ay 10. So, ang isang rim nito guys ay 290. So, ang benta ko niyan doon ay 40. Kasi ordinary yellow pad lang naman to eh. Meron akong tinitinda dito, mas maganda yung papel dito. Tag 60, pero wala ata yun, kaya ito lang nakuha ko. Ordinary lang to. Ang benta ko niyan doon ay 40 kada isang pad. So, may kita lang ako dito na 11. Kasi 29 na ang isang pad niyan eh. 290 isang rim. So, sa isang rim, 10 pieces lang ang laman niyan. Kaya 29 ang puhunan kada isang pad. Ang benta 40. So, may kita lang tayo dyan na 11 kada isang pad. So, ito, 2. Kumuha lang ako nito ng 4. 4 na rim. So, ito na yung pang-4. So, guys, kumuha naman ako ng Colgate toothbrush na pang-adult. So, ayan, kumuha ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang 6 ay 78 ang 6 na ganito, isang card. Bumapatak yan guys na 78 divided 6 is 13 or 13. So, ang benta ko niyan dun ay 21. So, may kita ko dyan na 7 kada isang peraso. So guys, akala ko ito ay spiral notebook, pero pag tiningnan natin sa loob ay graphing notebook pala siya. So, 10 piraso to. Ang 10 piraso ay 295. So, pumapatak guys na 29.50 ang isa nito. So, palagay nating 30 na ang puhunan niyan. Ang benta ko niyan doon ay 45. So, may kita tayo rito na 15 kada isang piraso. So guys, ito naman ay isang pangkulay na brown black. So, ang laman sa isang balot ay 6 na piraso. So, ang puhunan nito guys ay 38 kada isang piraso. Ang benta ko niyan doon ay 50 kada isang box. So, may kita akong 12 kada isang box nito. Ayan, ito lang kasi yung wala nang kulay, kaya ito lang muna kinuha ko. Pag ubos na talaga guys, saka lang ako kumukuha kasi para hindi naman siya ma-stock ng sobra. Kaya pag walang-wala na talaga guys, saka lang ako order. So guys, ito namang mga nakabalot na tong nakikita nyo ay notebook yan. Gaya nito, ito ay spiral. Ang isang rim nito ay
195. 10 piraso ang laman yan. So, pumapatak to guys na 1950 na ang isang piraso ng spiral notebook. So, ang benta niyan, 25 isang piraso. So, may kita ka dyan lang na 550. Ito naman guys yung with yarn. Ito yung may tahi. Nakatahi na siya. So, 10 piraso ang laman ng kada isang rim. 210 ang isang rim. Ayan na nakalagay. Yarn. Pumapatak yan guys na ang puhunan niyan ay 21 ang isang notebook. So, ang benta niyan doon ay 26. May kita ka dyan 5 piso. So, dito naman guys, may kita ka ditong 550. Dahil 25 ang benta mo. Dito, 5 piso ang kita mo kada isang peraso nito. So, umorder lang ako nito ng sa 2. Yan guys. 4 lang. 4 na rim. At 4 din ng spiral. Okay, yan lang yun lahat. At umorder ako nito ng travel toothbrush. Alam ko 2 box eh. Pero siguro wala na sila. Kaya siguro yan na lang natitira. Ang nakalagay dito, 15 pesos ang puhunan. Siguro wala na talaga, kaya ito na lang nailagay. So, 15 raw ang puhunan nito. Ang benta dun, 20. So, meron ka lang dito 5 piso kada isang peraso. Kasi 15 na puhunan. Wala na siguro talaga, kaya ito na lang nailagay. So, yan lang guys. Bebe, ano po kayo? Yung libro na ano, yung guguwitan lang ng bata, susundan yung mga letter. Ayun, tracing. Wala kami nun eh. Wala pa po. Ano ba? So guys, yan nga yung mga dagdag na paninda sa tindahan ko. So, yung mga pinapakita ko guys, yan yung mga nauubos na sa tinda ko, kaya ino-order ko yan uli. So, hindi lang ako sa Shopee bumibili. May binibilan din ako dun sa actual na tindahan. Kasi yan yung mga nakikita nyo na hindi ko binibili sa Shopee. Hindi ko naman sinasabing wala yan sa Shopee guys. Sa Shopee maaring wala tayong kikitain kasi maliit lang kasi tubo sa school supply. Tapos may shipping fee ang Shopee. Kaya parang wala tayong ganong kita. Depende lang guys sa item. Kaya yung mga pwede kong order sa Shopee, yun ang in-order ko sa Shopee. Kung hindi naman uubra at hindi po pwede, hindi ko yan in-order sa Shopee. In-order ko na lang yun dun sa talagang actual na tindahan. Para may kikitain pa rin tayo. Kasi kung sa Shopee, kung wala naman tayong kikitain, syempre huwag tayong o-order dun. Kung meron, saka lang natin orderin. Ganun lang guys yung ginagawa ko. So pag may nakita kayong mga balutan ng Shopee, alam nyo na guys, may kita ako dun kaya ako in-order yun. So, pag may pinakita naman ako guys na hindi galing sa Shopee, alam nyo na kaya ako yun in-order dun sa tindahan na sinasabi ko kasi alam kong doon ako may kikitain. So, ganun lang guys ang ginagawa ko dito sa tindahan ko. Kasi iba nagtatanong sa akin kung kasama na ba yung shipping fee kapag diretso na yung sinasabi ko kasi yung puhunan, tapos ito ako yung kita, ito kung paano bebenta, diretso na yon. Pag nakita nyo guys na sinabi ko yung puhunan, pwedeng nandun na yung shipping fee at pwede rin wala yung shipping fee. Kaya nakikita nyo guys, may kita pa rin doon. Kasi sinasabi ko rin kung magkano ko yan ibebenta, tapos iba minus ko yung kapital. Yung pag minus ko yun yung sinasabi kong kita. Kaya nagiging ganun agad yung sinasabi ko. Kasi para mabilis na makuha nyo kagad kung magkano kita, magkano puhunan. Hindi ko na ine-explain guys kasi masyadong hahaba yung video ko. Kaya dinedirekta ko na lang. Kaya alam nyo na guys, siyempre bilang negosyante, alam nyo naman na hindi tayo pwedeng walang kikitain. Kasi para saan pa nagtinda tayo kung wala naman tayong kita. Kaya nga tayo nagtitinda dahil alam natin may kita tayo. So guys, hanggang dyan lang. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.